Si Bianca Corazate ay fresh graduate ng kursong Business Management kahit na 24 years old na siya. Kaya naman sobrang excited nito sa pag-a-apply sa trabaho. Kahit ano nang ang trabaho ay handa na niyang pasukin. Basta, marangal, go na siya. Excuse me, pakiabot daw po yung bayad. Please na po. Si Ethan naman ay 28 years old. CEO ng isang startup company kung saan magtatrabaho si Bianca. May kakaiba rin itong aura. Yung aura na lalayuan kung sino mang kakausapin niya dahil sa natatakot sila. Iabot mo na lang ng diretso doon sa driver. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Siren Radio. Alas 7 pa lang ng umaga ay gising na si Bianca. Araw kasi ng final interview niya sa Villalobos Enterprises kaya dapat ay galingan niya. Katabi niya sa upuan ng kanyang ina na si Matilde. Masaya ito para sa kanyang anak dahil sa wakas ay magkakatrabaho na ito. Anak, galingan mo ha? Alam ko namang kaya mo yan. Don't worry. Proud na proud ako sa'yo. Huwag ka munang magkape ngayon at baka lalo kang kabahan. Yun nga po na eh. Kahit yata hindi ako magkape ngayon, ikakabahan ako. Paano kung hindi ako matanggap? Paano kung marami silang hinahanap na wala sa akin? Kitang-kita na kay Bianca ang pangamba, pero kita rin naman ang paglaban niya. Anak, hindi naman ganun yun. Huwag kang magkaroon ng negative na pag-iisip. Malas yan. Ganito na lang. Kapag hindi ka nakuha dyan, baka sa ibang kumpanya ka talaga. Ganun lang yun. Huwag sasama ang loob mo. Ngumiti si Bianca at niyakap ang kanyang ina. Tama naman. Hindi lang naman itong in-applyan kong kumpanya eh. Meron pa. Mga 10. Natatawa si Matilde kay Bianca bago sumagot. Ayan, okay na. O sige na, maligo ka na at baka malate ka kapag nagkwentuhan pa tayo rito. Sige po, Nay. Tama po kayo dyan. Bawal talaga akong malate eh. Siksika noon sa loob ng jeep. Mainit ang paligid. Tumutugtog sa radyo ang lumang OPM love song. Nasa dulo ang isang gwapong lalaki. Nakaupo sa gilid. Nakatingin sa phone. Sumakay si Bianca na may bitbit na folder at bag. Naupo siya sa malapit sa gitna. Hawak niya ang bayad niya sa driver. Kuya Pogi, pakiabot po ng bayad. Inabot ng lalaki sa katabi niya ang bayad ni Bianca hanggang dumating na ito sa tapat ng lalaking may earphones. Boss, paabot daw po ng bayad. Si Ethan na naka-office attire, mukhang pasa ng mundo at tahimik, ay nakatingin lang sa phone. Walang reaksyon at hindi inabot ang bayad. Sumigaw ulit si Bianca. Mas malakas na kaysa kanina. Kuya, bayad po! Still, walang reaksyon si Ethan. Si Bianca, nagtaas na ng kilay at lumapit ng kaunti. Mabait ang kanyang tono dahil iniisip niyang hindi lang siya naririnig ng lalaki. Excuse me, pakiabot daw po ng bayad. Please na po. Sa wakas, tumingin sandali si Ethan at nagsalita. Iabot mo na lang ng diretso doon sa driver. Ha? Eh ikaw yung nasa tapat, bakit ako pa? Para saan pa yung pakisuyo culture natin kung ganun lang palang gagawin ko? Hindi kasi ako nag-aabot ng bayad. Kitang-kita ang ines sa mga mata ni Bianca noong mga oras na iyon. Ah, ganon. Wow, ang social mo naman. Baka madumihan ba ang kamay mo? O baka allergic ka sa coins? Patingin nga ng kamay mo. Baka may insurance yan. Baka masirang reputation ko. Gustong matawa ni Bianca, pero inis na inis siya roon sa lalaki. Anong reputation ang sinasabi mo dyan? Ano ka ba, artista? Congressman? Mr. Jeepney 2025 at hindi ka pwedeng pakisuyuan? Ang ibang naroon ay natatawa na sa bangayan ng dalawa. Pero si Ethan, halatang gusto na lang na magpakain sa lupa dahil sa ginagawa ni Bianca sa kanya. Miss, diretso mo na lang ng bigay sa akin yan. Nag-iingay ka pa rin to sa jeep ko. Hindi ka ba nahihiya? Manong driver, ito kasing isa mong pasahero. Iaabot lang ang bayad, ayaw? Ay nako, hindi naman ako galit eh. Pero nakakainit ng ulo yung mga taong ayaw tumulong sa simpleng bagay. Kung lahat ganyan, paano aangat ang bayan natin ha? Si Ethan ay bumalik na lang sa phone dahil nahihiya talaga siya sa mga taong naroon. Kunwari ay patay mali siya
Pero alam niyang oras na makita niya ulit ang babae, lagot ito sa kanya. Pagkatapos noon, pagbaba niya ng jeep ay kinalma niya ang sarili. Nakatayo na siya sa harap ng malaking corporate building. Kinakabahan. May interview siya sa Villalobos Enterprises. Ayos naman ang kanyang make-up at outfit, pero halata ang nerbiyos sa kanyang muka. Kaya mo to, Seth. Smile lang. Hindi mo na makikita yung lalaking ayaw mag-abot ng bayad. Kaya good vibes na, okay? Pumasok siya sa lobby ng startup company. Ilang minuto lang ay tinawag na siya ng receptionist para pumasok sa conference room. Miss Bianca Crazate, this way po for your interview. Ay, nakakakaba naman niya lalo, ate. Pero sige, push. Naglakad na papunta sa conference room si Bianca, kasunod ng babaeng receptionist. Feeling niya ay rinig na rinig ng mga tao sa paligid ang kabog ng dibdib niya. Umupo si Bianca sa conference room. Pagkatapos ay kinausap siyang muli ng receptionist. Pakihantay na lang po si Mr. Villalobos dito, miss. Good luck on your interview. Gulat na gulat si Bianca nang marinig ko sino ang mag-i-interview sa kanya. Sa saglit na iyon, parang gusto niyang mag-back out. What? Yung CEO mismo yung final interview ko? Diyos ko, seryoso ka ba dyan, ate? Tumango ang babae sa kanya. Opo, lahat naman ng ini-interview ni Mr. Villalobos po ang final interview. Pakihintay na lang po siya, ha? Pagkatapos noon ay lumabas na ang babae. Nanginginig na si Bianca sa takot dahil hindi naman niya alam na ang CEO pala ng kumpanya ang huling mag-i-interview sa kanya. Lord, wag lang po sana siyang gwapo. Kasi kung gwapo siya, Lord, baka titigan ko na lang siya at hindi na sumagot sa mga tanong niya sa akin. Ilang minuto pa ay pumasok na ang lalaki sa conference room. Nanlaki ang mga mata ni Bianca sa gulat. Ang lalaki kasi na sinungitan niya sa jeepney ay ang lalaking kaharap niya ngayon. Hindi tuloy natiis ni Bianca na kausapin ang sarili niya. Oh my jeepney! Bianca, ito ba yung lalaking tinarayan mo kanina? Siguro naman kamukha niya lang yun, di ba? I mean, bakit naman siya mapupunta sa jeep kung mayaman siya? Dahil nasiraan ako ng kotse on the way here. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Doon niya lang na-realize na sobrang lakas pala ng boses niya, kaya yung CEO na mismo ang sumagot ng tanong para sa kanya. Sir, napalakas po bang boses ko? Hala, sorry po. Hindi ko po sinasadya. You mean, kayo po talaga si Mr. Jeepney 2025? Bahagyang natawa si Ethan kay Bianca, pero hindi niya iyon pinahalata. Unfortunately, yes. Doon lang din na-realize ni Bianca na malabo na siyang makapasok sa Villalobos Enterprises dahil sa ginawa niya sa CEO nito. Ibig sabihin, ligwak na ako dahil sa ginawa ko sa inyo kanina. Miss Crazate, hindi naman ako ganun kasama. That is unprofessional to me. Hindi ko yun gagawin sa'yo, okay? So, may we proceed with the interview? Yes, sir. Pagkasabi noon ay upong na ng maayos si Bianca. Sumunod na rin sa kanya si Ethan. Dala-dala ang kanyang ballpen at ang resume ni Bianca. Okay, Miss Crazate. Please tell me about yourself. I'm a recent graduate of Business Management, major in Financial Marketing, and I'm eager to start my career. I may not have formal work experience yet, but I have developed skills through school projects, volunteer work, and personal learning. I'm hardworking, willing to be trained, and excited to contribute to your company. Tumango-tango si Ethan. Why do you want to work here? I want to work here because I admire your company's reputation and the opportunities you give employees to grow. I believe this is a place where I can learn, improve my skills, and contribute positively. How do you see yourself in 5 years? Nag-isip pa muna si Bianca bago sumagot. In 5 years, I see myself as a skilled and confident professional who has grown with the company and is ready to take bigger responsibilities. Kung ano-ano pa ang tinanong ni Ethan sa kanya noon na nasagot naman niya, pero ramdam na ramdam niya ang kaba. Okay, I've enjoyed learning more about you today, Miss Crazate. Our HR team will be in touch for the next steps. Thank you for considering a future with our company.
Thank you for giving me the opportunity to share about myself, sir. I'm excited about the possibility of working here and contributing to your team. Ilang minuto lang pagkatapos maging professional, ay bumuntong hininga si Bianca pagkalabas niya ng conference room at muling kinausap ang kanyang sarili. Di ka na talaga makakapasok dito, Bianca. Sa ginawa mo sa CEO nila, sa tingin mo makakapasok ka pa? Negative na. Well, may iba pa namang kumpanya. Bawi ka na lang. At huwag ka na magtataray kahit kanino dahil baka CEO na naman yun. Pag-uwi niya sa bahay ay kitang-kita ang stress sa mukha ni Bianca. Agad siyang kinausap ng kanyang ina dahil dito. O anak, ayos ka lang ba? Parang may problema ka. Hindi ka ba natanggap sa kumpanya na pinasukan mo? Umupo si Bianca at nagsimulang magkwento. Hindi lang hindi natanggap. Makaaway ko pa po yung CEO na hindi ko naman sinasadya. Nay, malay ko ba yung lalaki sa jeep ay CEO nung pinasukan kong kumpanya? Nagulat at hindi makapaniwala si Matilde sa sinabi ng kanyang anak. Ha? CEO siya pero nag-jeep? May ganun ba? Yun na nga rin ang tanong ko sa sarili ko, Nay. Sa dami ng tao sa mundo, bakit siya pa? Ang paliwanag po niya sa akin ay nasiraan daw po siya ng kotse, kaya nag-jeep siya. Pero naiinis pa rin ako sa sarili ko dahil sa nangyari. Hindi maiwasan ni Matilde na matawa bago tuluyang sumagot sa sinabi ng anak. Ay nako, ikaw talaga anak. Inuuna mo kasi ang emosyon mo, kaya nagagalit ka kaagad sa mga tao o sa sitwasyon. Hayaan mo na yan. Ang sabi ko naman sa'yo kanina, hindi ba? Kung hindi ka matanggap dyan, baka sa ibang kumpanya ka makapasok. Doon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Bianca. Oo nga, kailangan ay magpasa pa siya ng resume sa iba para sigurado makakakuha siya ng trabaho. Ay nako, Nay. Buti na lang talaga at supportive kayo sa akin. Hindi ko alam kung anong buhay ko kung wala po kayo. Anak, basta maayos ang ginagawa mo, so suportahan kita. Nandito lang ako palagi para sa'yo, okay? Hindi ko naman hinihiling na maging perpekto ka dahil walang ganun, anak. Basta masaya ka at may respeto sa kapwa, okay na ako roon. Maluha-luha pa si Matilde dahil sa kanyang sinasabi. Kaya agad siyang pinigilan ni Bianca sa kanyang pagsasalita. Ay nako, Nay ha, pigilan na natin ang mga luha na yan. Diba sabi ko sa'yo, pagkatapos mamatay ni tatay, hindi na tayo iiyak. Walang iiyak sa pamilya na to, okay? Natawa na lang si Matilde noon at tumango-tango. Pagkatapos ng 3 araw, habang nagpapasa ng resume si Bianca, ay tumunog ang kanyang cellphone. Noong una ay ayaw niyang sagutin dahil iniisip niyang baka scam lang ito. Nang ring na ito ng ring, ay tinanong na siya ng nanay niya. Anak, 2 beses nang tumawag sa'yo yung number na yan. Sagutin mo na at baka importante. Nay, baka kasi yung scammer lang yan. Ganyan yung nasa social media eh. Nang hindi na sinagot ni Bianca ang tawag, ay nag-text naman ang unknown number sa kanya. Ito pala ang tawag galing sa Villalobos Enterprises. Nanlaki ang mga mata niya pagkatapos ay tinawagan na ang number. Hi, Miss Bianca Corazate. I just want to let you know that you're now hired sa Villalobos Enterprises. Actually, Sir Ethan was the one who picked you. Lalong nanlaki ang mga mata ni Bianca. Hindi na siya halos makapagsalita. Totoo po ba yan? Siya po talaga ang nagsabing pasok po ako sa Villalobos Enterprises? Yes, Miss Corazate. You may start working here by Monday. Thank you for your patience and I hope to see you. Naku ma'am, sure na sure po yan. Pupunta po talaga ako. Kung gusto niyo po kahit bukas na eh. Ramdam na ramdam sa boses ni Bianca ang excitement. Kaya sinagot siya ng secretary ni Ethan. Oh sure, kung gusto mong bukas na, okay lang naman. Although Sabado na bukas kaya half day na lang ang office. Okay lang po yun ma'am. Sige po, see you tomorrow. Masayang binaba ni Bianca ang kanyang cellphone at pumunta sa tabi ng kanyang ina. Nay, yung kumpanya na akala ko hindi tatanggap sa akin, tinawagan na ako ngayon. Grabe, yung CEO pa raw nila ang nagsabi na pasok na ako. Yung Villalobos Enterprises ba yan? Naku, sabi ko naman sa'yo eh. Maniwala ka lang at may kukuha sa'yo sa mga inaplayan mo sa kumpanya.
Pero Nay, itong kumpanya na to, hindi ko talaga ini-expect eh. Kasi 'di ba, inaway ko yung CEO nila. Ang buong akala ko talaga, dahil sa ginawa ko ay gagantihan na niya ako. Ngumiti si Matilde sa kanyang anak pagkatapos ay niyakap ito. Anak, sa tingin ko naman ay hindi ganun ang mga kumpanya. Siyempre, kailangan pa rin nila maging professional pagdating sa pagpili ng mga magtatrabaho sa kanila. Oo nga po na eh. Naku, hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na to. Gagalingan ko po talaga para hindi agad ako matanggal sa trabaho. Iyan, tama ang gagawin mo anak. Naku, ipagdadasal kita. Noong gabing iyon ay maagang natulog si Bianca dahil sa sobrang excited siya sa trabaho. Halos hindi na nga siya nakatulog dahil gusto niyang hindi siya late sa first day of work niya. Good morning anak. Aba, parang ang ganda ng gising mo ha. Excited ka na talagang pumasok. Kumain ka na ba? On the way sa office na lang po ako kakain. Kailangan ko lang po talagang agahan ngayon para makita nila agad ako na maayos magtrabaho. Sigurado ka ba anak? Hindi ka man lang ba kakagat ng hotdog? Eh di ba, paborito mo to? Sige na, kahit konti lang kumain ka. Dahil ayaw naman ni Bianca na hindi pagbigyan ng kanyang ina, kumain siya ng isang piraso ng hotdog pagkatapos ay nagpaalam na. On the way papunta sa Villalobos Enterprises, kabadong-kabado si Bianca. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot yon o sa saya. Go Bianca, kaya mo to. Ito na ang simula ng mga pangarap mo. Sa loob ng lobby, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon, na para bang wini-welcome siya. Ang receptionist na nakapula ay agad nang ngumiti. Halatang kabisado na ang listahan ng mga bagong empleyado. Good morning, Ma'am Bianca. First day po, hindi ba? Yes po, ako nga po yun. Si Ruth, ang sekretary ni Ethan, ay sinalubong din si Bianca ng malaking ngiti. Hi Bianca, welcome to the team. Ay, thank you po. Grabe, ang ganda mo pala sa personal. Halika, ihati na kita sa office mo. Nahihiyang sumagot si Bianca, ni hindi makatingin kay Ruth. Nako, hindi po. Kayo po ang maganda sa ating dalawa, ma'am. Habang magkasabay silang naglalakad papasok, hindi maiwasang mapatingin ni Bianca sa paligid. Sa malilinis na hallway, sa makukulay na painting sa dingding, at sa mga empleyadong nakangiti at bumabati sa kanya. Kahit hindi niya kilala. Alam niya, nasa tamang kumpanya siya. Dito ang marketing, sa kabilang side ang accounting. At ayan, dito ka na sa cubicle mo sa ngayon. Pero don't worry, kapag na-regular ka na, may sariling office ka na. Ayos na po sa akin to. Maraming salamat po. Ilang minuto pa habang siya ay pinapakilala ni Ruth sa ibang employees na naroon, ay biglang may humarang na babae sa kanila. Matangkad, naka-corporate dress na kulay itim. Matulis ang tingin at nakataas ang isang kilay. Ah, so ikaw pala yung isa sa mga bagong hire? Bianca, this is Danica. Isa siya sa mga senior staff dito sa kumpanya. Ngumiti si Bianca at tumango. Hello po, I'm Bianca. Nice to meet you po. I hope you know what you're doing here. Kasi hindi lahat ng tao madaling pakisamahan. Bago pa makasagot si Bianca, umikot na si Danica at tumuloy sa opposite hallway. Silang pareho ni Ruth na nakatayo. Don't mind her. Ganyan talaga siya sa mga bagong empleyado eh. Lalo na sa magaganda. Sa loob-loob ni Bianca, napataas ang kilay niya. Ay, ganyan palang laban dito. Sige, game ako. Makaraan ng ilang minuto, si Ethan ay bigla siyang pinatawag. Ang sabi, may task daw na ibibigay ito sa kanya. Bianca, pinapatawag ka ni Sir Ethan. May ipapagawa daw sa'yo. Napakurap siya. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Okay sige, no problem. Pagdating niya sa opisina ni Ethan, hindi niya ito nadatnan sa mesa. Nandoon lang ang isa pang staff. May task lang daw. Pumunta ka daw sa kabilang building, 16th floor. May ipapapirma ka doon sa department head na si Sir Manuel. Ito. Okay po, no problem. Dala ang folder, lumabas si Bianca at nagtungo sa kabilang building. Pagpasok sa elevator,
Napansin niya kung gaano katahimik at ka-formal ang ambience ng place. Pagdating ng 16th floor, bumukas ang pintuan at sinalubong siya ng maluwang at tahimik na hallway. Lumapit siya sa receptionist ng floor na iyon. Hi, excuse me, nandyan po ba si Sir Manuel? May pinapapirma lang po ako. Ngumiti ang receptionist, pero medyo nag-aalangan. Wala po siya ngayon. Naka-leave. Next week ka po babalik. Napahinto si Bianca. Hawak pa rin ang folder. Ha? Pinapapunta po ako rito para papirmahan to eh. Sorry po ma'am. Hindi ko rin alam kung bakit pinapunta kayo. Pero wala po talaga si Sir Manuel. Napakamot ulo na lang si Bianca habang naglalakad pabalik sa elevator. Habang nakasakay roon pabalik sa ground floor, hindi niya maiwasang mapahinga ng malalim. May bahid ng inis sa dibdib niya. Pagbalik ni Bianca sa main building, mabilis siyang naglakad papunta sa elevator. Hindi pa man siya nakakaabot, biglang bumukas iyon at lumabas si Ethan. Nakaitim na suit, seryosong muka at nakatutok ang mga mata sa isang folder na hawak niya. Napahinto si Bianca. Halos magbanggaan sila. Excuse me po. So, napapirmahan mo ba? Wala po si Sir Manuel eh. Naka-leave daw. Next week pa raw po ang balik. Tumaas ang kilay ni Ethan. Parang wala man lang epekto ang sagot ni Bianca sa kanya. So nagpunta ka ron at wala siya. At bumalik ka rito. Wala ka ring nagawa. Pasensya na po kung hindi ko napapirma kagad. Pero hindi ko naman kasalanan kung wala siya dun eh. Unless, trip niyo lang talaga akong paakyatin sa 16th floor para mag-exercise ako. Napahinto si Ethan at tinitigan siya. Bahagyang kumikindat ang gilid ng labi. Hindi ko alam na mahilig ka magreklamo sa unang araw mo. Hindi rin po ako mahilig sa mga paasa. Sandaling natahimik si Ethan. Pero napansin ni Bianca ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi nito bago siya tuluyang tumalikod. Bumalik ka sa desk mo. I'll give you something else. Something na siguradong malapit lang at hindi ka mahihirapan. Makalipas ang ilang minuto, muling tinawag ni Ethan si Bianca sa opisina. Nakaupo ito sa swivel chair, nakasandal at hawak ang isang mamahaling pen. Sa harap niya ay nakalatag ang isang papel na puno ng sulat. Bianca, ilista mo lahat ng orders ng kampi ng mga empleyado sa department na to. Bilhin mo yun sa coffee shop, sa kabilang kanto. Credit card kong gagamitin mo. Po? Ako po ang bibili ng lahat? Bakit? May problema ka ba kung ikaw nang utos ko sa'yo? Huminga si Bianca ng malalim. Wala po. Sige, gagawin ko po yan. Pagkatapos magpalista ng orders, halos mapuno ni Bianca ang isang buong papel. May dagdag pa ang iba na extra shot, less ice, soy milk only, 2 pumps caramel at kung ano-ano pa. Kaya lalong nalito si Bianca. Noong una, akala ng dalaga ay madali lang ito para sa kanya. Pero nang makita niya kung gaano kadami ang orders, ay gulat na gulat siya. 3 barista pa ang kinailangan para lang makuha lahat ng orders niya. Pagbalik sa opisina, hingal na hingal siya. Guys, yung kape niyo nandito na. Kunin niyo na lang dito ha. Pero may ilan pang nagreklamo sa kanya. Bianca, kulang ng cinnamon powder to. Wala bang straw yung sa akin? Akala ko less sugar yung order ko. Napapikit siya sandali para hindi mainis at sumabog ng tuluyan. Sa malayo, nakatayo si Ethan sa may pintuan ng opisina niya. Nakahalukip-kip at nakangisi na parang aliw na aliw sa nakikita niya. Pag-uwi ni Bianca ng gabing iyon, halos ibagsak niya ang bag sa sofa. Sapilitan siyang ngumiti nang salubungin siya ng nanay niyang abala sa pagluluto sa kusina. O anak, kamusta ang first day mo? Naging okay ba? Huminga siya ng malalim, saka umupo sa mesa. Nay, kung akala mo magiging smooth yung unang araw ko, nagkakamali ka. Ha? Bakit? Ano nangyari? Paano kasi? Yung boss ko, ibang klase yung trip eh. Una, pinapunta ako sa kabilang building para lang magpapirma sa taong wala naman pala. Next, pinabili ako ng sobrang daming kape para sa buong department. Well, sa credit card naman niya yun. Pero nay, ang bigat. Tapos pagbalik ko, sabi ng mga katrabaho ko,
May kulang daw, may sobra daw at may mali. Parang gusto ko na lang talagang mag-resign sa unang araw ko. Napatakip ng bibig si Matilde para pigilan ang tawa niya. Anak, baka naman sinasanay ka lang. Alam mo, may mga boss na ganyan. Tinetesting ang pasensya ng mga bagong empleyado nila. Testing? Nay, parang physical exam na may kasamang mental torture. At huwag mong kalimutan siya rin yung lalaking nakasagutan ko sa jeep nung isang araw. Nagulat si Matilde nang malaman iyon. Ay, siya pala yun? Oo, Nay. Siya yun. At tingin ko, natatandaan niya ako. Kasi kung hindi, bakit ganitong pinapagawa niya sa akin? Umupo si Matilde sa tabi niya. Tapik-tapik ang balikat ni Bianca. Anak, kalma lang. Kung gusto mong manatili sa trabaho, kailangan mong maging matibay. Laban lang. Malalampasan mo rin yan. Sana nga, Nay. Malabanan ko pa. First day pa lang parang ayoko na eh. Diyos ko, ganito ba kahirap sa ibang kumpanya? Maaga pa lang ay nasa opisina na si Bianca. Determinado siya na hindi magpatalo sa kahit anong trip ni Ethan. Kung gusto niya akong pahirapan, sige lang. Pero hindi ako magpapakita ng kahinaan sa kanya. Never. Pagpasok niya sa opisina ni Ethan para mag-report, naroon na ito. Nakaupo sa swivel chair, nakataas ang isang paa sa gilid ng mesa. Hawak ang cellphone at tila may kausap sa kabilang linya. Bianca, gusto kong gawin mo to bago mag-lunch. Inabot nito ang isang maliit na box na puno ng scattered paper clips, push pins at rubber bands. Pag-iwahiwalayin mo lahat ng kulay ayon sa shades. Asiguraduhin mong pantay ang bilang ng bawat bundles. Napatingin si Bianca sa kanya na parang gusto nang mag-walk out. Sir, seriously? Iyan naman ang papagawa niyo sa akin? Sir, matanong ko lang, may sakit po ba kayo? Sakit? Wala naman. Bakit? May problema ba ka sa inuutos ko sa'yo? Wala po. Sige na po, gagawin ko na to. Pilit siyang ngumiti kahit sa loob-loob niya ay gusto nang magtapon ng paperclip sa mukha nito. Habang nag-aayos siya sa cubicle, dumating si Danica at sumilip sa mesa niya. Wow! Pinapagawa ka pala ng sorting. Alam mo ba, Bianca, wala pang nagtatagal dito na pinapagawa ni Sir Ethan ng ganyan. Usually, pag ayaw niya sa tao. Napasinghap si Bianca, pero pilit nang ngumiti. O baka naman, gusto lang niyang makita kung gaano ako kausi sa trabaho. Baka nga. Pero good luck na lang talaga sa'yo. Ciao! Lumipas ang 2 oras bago niya natapos ang paghihiwalay ng paperclips at pins. Pagdating niya sa opisina ni Ethan, tinanggap ito ng lalaki. Tumingin sandali. Yung blue, mali ang shade. Uulitin mo yan. Napapikit si Bianca at malalim na huminga. Pagkatapos ng paperclips, akala ni Bianca ay makakahinga na siya. Pero hindi pa siya nakakaabot sa cubicle, tinawag na naman siya ni Ethan sa pamamagitan ng intercom. Bianca, pumakyat ka ulit sa office ko. May bago akong papagawa sa'yo. Pagpasok niya, nakita niya si Ethan na nakatayo sa tabi ng isang shelf na puno ng makakapal na folders. Ayusin mo lahat ng to ayon sa petsa. Pero dapat, mula pinakaluma hanggang pinakabago. At kung may kulang na dokumento, ilista mo. At hindi lang pala yan. Tumulikod si Ethan at kinuha ang isang vase ng orchids mula sa gilid ng mesa. Dalhin mo to sa rooftop garden. Pero siguraduhin mong hindi malalanta ang bulaklak na yan. Pag may nalaglag kahit isang petal, uulitin mo ulit yan sa umpisa. Napatingin si Bianca sa kanya na parang gusto nang magtapon ng vase sa harapan ni Ethan. Sir, parang delivery service na po ako nito Consider it as multitasking, Miss Cruzate. Sa rooftop, pinagtitinginan siya ng mga empleyado habang maingat na bitbit ang vase na parang bomba na pwedeng sumabog. Pagkabalik niya sa opisina, pawis na pawis siya. Pero hindi pa rin pala tapos si Ethan sa mga utos niya kay Bianca. Last task for now. Pumunta ka sa supply room at bilangin mo lahat ng ballpen doon. At huwag kang magkakamali ng bilang Kasi kapag mali, uulitin mo ulit yun mula sa umpisa. At dahil doon, inis na naman si Bianca kay Ethan. Pero wala siyang magawa. Kaya imbes na ipakita niyang asar na siya, ay ngumiti pa siya rito. Yes sir,
lahat gagawin ko. Basta, handa rin kayong tumanggap ng surprise mula sa akin balang araw. Surprise? Yes, surprise. Just wait and see, sir. Makalipas ang ilang araw, ramdam na ramdam ni Ruth ang hirap ni Bianca. Halata na nauubos na rin ang pasensya ng bagong empleyado sa kanyang boss. Pero nalaban pa rin. Isang hapon, nang makita ni Ruth na pinapapunta na naman ni Ethan si Bianca para magdala ng 3 kahon ng mga lumang files mula sa archive room, hindi na siya nakatiis. Pumasok siya sa opisina ng kanyang boss na walang paalam. Bit-bit ang clipboard niya. Sir Ethan, palagay ko sobra na po yung ginapagawa niyo kay Bianca. Halos lahat ng errands dito sa floor siyang gumagawa. Hindi ba dapat trabaho yun ng utility staff o messenger? Hindi man lang nag-angat ng tingin si Ethan mula sa laptop niya. She's new. I want to see how far she can go. Pero sir, hindi ba unfair yun? You're testing her in ways na wala namang kinalaman sa job description niya. Kung gusto mong makita ang capability niya, bigyan mo siya ng totoong task para sa department. Hindi yung parang pinaglalaroan mo lang siya. Sa wakas, tumingin si Ethan kay Ruth. Malamig ang mga mata pero may bahagyang kurba ng ngiti. You're concerned? Yes sir. Kasi hindi lahat ng tao matatag sa ganitong treatment. At kung ang goal mo ay pahirapan lang siya, baka mas lalo mo lang siyang tinutulak palayo. Umiling si Ethan at tumayo mula sa swivel chair. Ruth, hindi mo naiintindihan. Hindi lang basta testo. Napakunot ang noo ni Ruth. Anong ibig sabihin mo, sir? Bahagyang napangiti si Ethan, pero imbes na sagutin, dumiretso siya sa bintana at tumingin sa labas. I have my reasons. Bago pa makapag-follow up si Ruth, dumating si Bianca. Pawis at hingal sa pagbubuhat ng mga kahon. Sir, saan ko po ilalagay ito? Lumingon si Ethan sa kanya. Diretso ang tingin sa kamarahang ngumiti. Sa tabi ko, para makita ko palagi. Makalipas ang ilang linggo ay walang pinagbago si Ethan. Panay pa rin ang utos niya kay Bianca. Dalhin mo itong mga sample products sa kabilang building. 18th floor. Pero dapat within 30 minutes lang. May pirma na ng manager na naroon at bumalik ka na rito. Hindi nagreklamo si Bianca. Ngumiti lang siya ng pilit. Sige po sir, wala pong problema. Pagdating sa kabilang building, sira pala ang elevator at kailangan niyang umakyat gamit ang hagdan. Pinasan niya ang mga kahon, pinipilit na hindi matumba kahit nanginginig na ang tuhod. Pagsapit sa 15th floor, halos sumuko na ang katawan niya. Sa 17th floor, nadula siya sa hagdan at bahagyang natumba. Kumalabog ang mga kahon sa sahig. Mabuti na lang, may 2 empleyado roon na tumulong sa kanya. Miss, okay ka lang? Dapat hindi ko nagpapasan nito. Ang bigat. Wala yan. Okay lang sa akin yan. Yan, okay sa'yo yan. Aba, kung ako sa'yo ay mag-iiba na ako ng trabaho. Nang makabalik siya sa opisina, halata ang pamumula at pamamaga ng paa niya. Pagpasok niya sa opisina ni Ethan, pinilit niyang ilapag ang mga kahon sa mesa nito. Eto na po, sir. Nakita ni Ethan kung paano siya napangiwi sa sakit at bahagyang napayuko. Pilit na pinapawi ang kirot sa bukong-bukong. Biglang nanlamig ang dibdib ni Ethan. Bianca, ano nangyari sa paa mo? Wala po. Nadulas lang ako sa hagdan. Pasensya na kung natagalan. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil tumayo si Ethan at agad na lumapit. Bakit hindi ka tumawag para humingi ng tulong? Bakit mo pinilit? Napatingin si Bianca sa kanya. May halong inis at lungkot. Sir, kasi kahit anong sabihin ko, gagawin ko pa rin yung pinapagawa mo. Kahit hindi na para sa trabaho ko, ginagawa ko. Kasi ayokong isipin mo na mahina ako. Pero siguro, mali rin ako. Kasi mukhang kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat para sa'yo. Natigilan si Ethan. Parang may matalim na humiwa sa konsensya niya. Biglang bumalik sa isip niya ang bawat utos na binigay niya. Bianca, pasensya na po sir. Kailangan ko lang sigurong umupo sandali. Naiwan si Ethan sa opisina. Nakatayo at nakatingin sa pinto. Doon niya lang naramdaman kung gaano siya sumobra sa pag-uutos kay Bianca. Kinabukasan, dumating si Ethan sa opisina
ng mas maaga kaysa dati. May hawak siyang meeting agenda, pero kakaiba, hindi tungkol sa sales o reports. Pagkatapos mag-umpisa ng araw, tinawag niya ang buong department sa maliit na conference room. Okay, listen up. This weekend, wala munang trabaho. I'm inviting everyone to a beach outing. Nagbulungan ng lahat. Halatang nagulat. Si Ruth ang unang ngumiti at nagtanong. Talaga po? Sir, libre po lahat? Ngumiti si Ethan. Of course. My treat. Transportation, food, accommodation. Lahat covered. Napataas ang kilay ni Danica. Wow! Bigla namang naging generous si Sir. Bakit kaya? Anong meron, Sir? Hindi sumagot si Ethan, pero bahagyang sumulyap kay Bianca na tila ayaw pang mag-react. Consider it as a team building activity. And maybe a way for me to say sorry for being a little tough these past few days. Napatingin si Bianca sa kanya. Nagka-cruise ang mga mata nila saglit bago siya tumingin ulit sa papeles niya. Sige po, Sir. Salamat. Simple lang ang tono niya, pero sapat para maging magaan ang pakiramdam ni Ethan. Pagdating nila sa resort, agad na nag-announce si Ethan na magkakaroon ng relay game sa buhangin. May 3 team at isa si Bianca sa team ni Ethan mismo. Rules are simple. Tatakbo kayo. Bit-bit ang bucket ng tubig mula sa dagat. Tapos punuin ang bote sa dulo ng linya. First to fill wins. Napapahawak si Bianca sa bewang habang tumatawa. Sir, seryoso? Mainit pa tong buhangin. Para mas challenging. And I'll run with you, ha? Sa gitna ng laro, halos madapa si Bianca sa buhangin. Pero agad siyang nahawakan ni Ethan sa siko. Careful. Nanalo ang team nila at tuwang-tuwa ang lahat. Pagkatapos ng laro, ay niyaya na silang kumain ni Ethan. Hey guys, come on, let's eat. Okay na yung pinahanda kong pagkain para sa inyo. Wow! Talagang alaga tayo ni Sir Ethan ngayon, ha? Mas lalo ka tuloy nakaka-inlove, sir. Nagulat si Ethan at hindi makapaniwala sa narinig niya. Ha? What do you mean about that? Nahimasmasan si Danica at tumigil na sa sinasabi niya. Wala yun, sir. Hayaan niyo na lang po ako sa mga sinasabi ko. Nonsense talker po talaga ako. Tumango-tango si Ethan at hinayaan na nga si Danica. Sa ilalim ng malaking kubo na may overlooking view ng dagat, nakalatag ang mahabang mesa na puno ng seafood. May inihaw na pusit, sinigang na hipon, grilled bangus at sariwang prutas. Uy, ang bango! Sarap ng may fresh air! Naupo si Bianca sa dulo ng mesa. Pero bago pa siya makapagsandok ng kanin, biglang naupo si Danica sa tabi niya. Move! Dito na lang ako. Pero ngumisi si Ethan at umiling. Nope. This seat is taken. Akong uupo dito. Tumango siya kay Bianca. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Po, sir? Tabi po tayo? Yes. May problema ka ba ron, Miss Cruzate? Siguro naman. Pwede akong umupo sa kahit saan ko gusto. Ay, opo, sige. Umupo lang po kayo kahit saan nyo gusto dyan. Napangiwi si Bianca dahil sa hiya. Sa kabilang banda, kitang-kita ang selo sa itsura ni Danica. Hindi napansin ni Bianca na napatingin sa kanila ang buong team. May konting gilig at asaran sa mga mata. Ay, sweet naman ni boss. Tabi sila ni Bianca. Nagkibit balikat si Bianca at sinimulang kumain. Pero habang sinusubo niya ang sinigang, bigla siyang nabulunan. Mabilis na inabot ni Ethan ang tubig at inalalayan siya. Careful lang. Hindi tayo naglalaro ngayon, Miss Cruzate. Salamat sa tubig, sir. Mas bagay yata kung pangalan ko na lang ang tawagin mo. Wala naman tayo sa office para tawagin mo akong sir. Lalong nanlaki ang mga mata ni Bianca. Hindi niya tuloy alam kung makakakain pa ba siya o tatambay na lang sa gilid at hihintayin na lang na matapos ang iba. Po, hindi po pwede yun, sir. Boss ko pa rin po kayo eh. No, pwede naman yun. Kahit yung iba, pwedeng Ethan na lang ang tawag sa akin ngayon. Talaga, sir? Ethan? Pwedeng Ethan na lang ang itawag namin sa'yo ngayon? Ngumiti si Ethan pagkatapos ay tumango-tango. Yes, Ruth. Pero after this beach outing, boss mo ulit ako, okay? Oh, sure, Ethan. Ay, naks naman, nakakapanibago ah.
Sa punto ding iyon, parang napansin ng lahat na may kakaibang tensyon na namumuo sa pagitan nilang dalawa. Noong gabi ring iyon ay nag-bonfire sila. May mga hawak na marshmallows with hotdog. Uy, thank you talaga Ethan. Sa ilang buwan kong pagtatrabaho sa Villalobos Enterprises, ngayon ako nagkaroon ng pagkakataon na maka-experience ng ganito. No worries. Kapag okay ang performance nyo, uulitin natin to. Kasamang iba pang department. Okay ba yun? Ay, ang bait talaga ni Sir Ethan. Kaya crush kita eh. Natahimik ang lahat. Lalo na si Ethan. Binasag lang ni Ruth ang katahimikan dahil ayaw niyang maging awkward ang eksena na iyon. Kumain ka na lang ng marshmallows dyan, Danica. Puro kakalokohan eh. Nakainom ka na no? Ha? Ako? Nakainom? Hindi ah. Totoo yung... Hindi na natapos ni Danica ang sasabihin dahil pinalayo na siya ni Ruth. Ayaw na nitong dagdagan pa ni Danica ang kahihiyan niya. Halika na nga. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan eh. Baka katakutan ka pa ni Sir Ethan. Tara na. Ha? Bakit naman siya matatakot sa akin? Hindi naman ako multo ah. Noong mga oras na iyon ay umalis na rin ang iba pang staff dahil kinausap sila ni Ruth na iwan sina Bianca at Ethan para makapag-usap ng maayos. Uy Ruth, ano ba tong ginagawa mo? Bakit kayo umaalis? Please, wag namang ganyan. Girl, kaya mo na yan, ano ka ba? Kausapin mo na si Ethan. Believe me, kailangan niyo talagang mag-usap. Hiyang-hiya naman si Ethan dahil doon. Hindi na rin siya nakapagreklamo kay Ruth dahil sobrang layo na nito sa kanila. Mukhang iniwan na nga nila tayo. Naku, pasensya ka na ha. Parang inaasar ka pa ni Ruth sa akin. Siguro, ganun lang talaga siya, sir. Mapang-asar. Hayaan na lang po natin siya. Biglang natahimik si Ethan. Parang hindi alam kung ano ang gagawin niya. May gusto siyang sabihin pero ayaw lumabas iyon sa bibig niya. Ayos ka lang ba, sir? Parang may problema ka. Ano yun? Wala naman. Gusto ko lang mag-sorry sa lahat ng utos na pinagawa ko sa iyo this past few days. Dahil sa akin, may nangyari pa sa iyong masama. I'm really sorry. Natahimik lang si Bianca. Nagulat at hindi na rin alam kung anong sasabihin niya. Hanggang sa napangiti na lang siya. Alam niyo, sir, dahil sa ginawa niyo sa akin, naisip ko na rin po kayong gantihan eh. Pero naisip ko rin na mali yun kaya hindi ko na tinuloy. Ayoko naman na gumaya pa ako sa inyo. Hindi naman kasi ako ganong klaseng tao. Lalong natahimik si Ethan. Hiyang-hiya siya sa kanyang mga nagawa kay Bianca. I'm really sorry. Don't worry. Pagbalik natin sa office, babawi ako sa iyo. Promise yan. Umiling si Bianca. Kung ako sa inyo, sir, wag na po. Maging lesson na lang po sa inyo yun. Wag niyo na pong gagawin sa mga bagong empleyado kung ano pong ginawa niyo sa akin. Tumangu-tango na lang si Ethan. Hindi na nakapagsalita dahil sa sobrang hiya. Kinabukasan, hinati ni Ethan ang grupo sa 4. At binigyan sila ng tig-iisang basket ng random ingredients. Gumawa kayo ng pinakamasarap na ulam gamit ang mga to. Ang team na talo, maghuhugas ng lahat ng pinggan mamaya. Napunta si Bianca sa team na may sardinas, itlog at kalabasa. Anong lulutuin natin dito? Ngumiti si Ruth. Bahala ka na, Bianca. Magaling ka raw mag-improvise, sabi ng buong team eh. Nagtulong-tulong sila at nakagawa ng ginataang kalabasa with sardines. Si Ethan ang judge. Tinikman niya, saka tumingin kay Bianca. Impressive ah. Mas masarap to kaysa sa mga ino-order ko. Hala, hindi ko yun ina-expect. Thank you, sir. Tulad ng unang game, ang team ulit ni Bianca ang panalo. Congratulations ulit, Bianca. Congratulations sa team mo. Mukhang tsamba lang yun, sir. Pero thank you po pa rin. Nagpa siya rin si Ethan na may huling challenge bago sila umuwi kinabukasan. Ito ay ang gumawa ng pinakamagandang sandcastle bago lumubog ang araw. May premyo, sir? Meron. Yung mananalo, may special dinner kasama ko. One-on-one. Dahil hindi na by team ang paggawa niya ng sandcastle. Excited na excited si Danica noon dahil crush niya talaga si Ethan. Oh my gosh! Hindi ko talaga inakala, sir, na may chance na ma-inlove ka sa katulad ko. Huwag kang OA.
Hindi ka pa nga nananalo eh. Natawa naman si Ethan. Alright, game na. Kinilabutan si Bianca pero game pa rin sa palaro ng boss niya. Sa huli, nanalo ang sandcastle ni Bianca. Looks like you'll be with me tonight. Mukha nga po, sir. Inis na inis naman si Danica noon dahil hindi siya nanalo. Feeling ko talaga may daya to eh. Bakit lagi nilang siyang panalo? Ano siya, pinagpala? Kita mo naman kasi, ang bilis kumilos ni Bianca kaysa sayo. Paano ka mananalo ang arte mo maglakad? O sige nga. Ay nako, basta para sa akin, may daya na tong ginagawa niya. Hindi na nakakatuwa. May gusto ba siya kay sir? Ayaw niya kay sir, di ba? Kasi pinapahirapan siya nito. Napailing na lang si Ruth at hindi na lang nagsalita. Natatawa na rin kasi siya kay Danica kung ano-ano na ang sinasabi. Pagkatapos ng masayang bonfire pagdating ng gabi, nagpaalam si Ethan saglit sa grupo at bumalik makalipas ang ilang minuto. Lumapit siya kay Bianca na nakaupo sa tabi ng buhanginan. Come with me. Ah, saan naman sir? Baka may utos ka na naman. Wala, promise. Hindi trabaho to. Diba, ikaw yung nanalo sa Build a Castle kanina? Ito na yung time para maklaim mo ang prize. Hinawakan niya ang kamay ni Bianca at dinala ito sa may dulo ng beach, kung saan may maliit na mesa na may puting tablecloth, kandila at bulaklak sa gitna. Sa paligid, nakasabit ang maliliit na fairy lights na sabay sa ihip ng hangin. Wow! Para sa akin lahat to? Oo. Way ko na rin ito para makabawi sa'yo. Alam ko sobra kitang pinahirapan ng mga unang araw mo sa trabaho eh. Aminado ka na pala, sir. Ngumiti si Ethan, nahihiya. Oo, pero may dahilan yun. Gusto ko makita kung kaya mo ang pressure. Pero sa totoo lang, gusto lang kitang kilalanin. Umupo silang dalawa at inihain ng waiter ang dinner nila. Grilled seafood, pasta and wine. So, ibig sabihin, pinahirapan mo lang ako para makita kung mag-stay ako sa company? Partly true. Pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit interesado ako sa'yo. Wala pa nang unang kitang makita sa jeep. Nagulat si Bianca. Hindi makapaniwala. Simula pa noong sa jeep? Yup. You really stood out back then. Nagtagal ang kwentuhan nila at nang matapos ang dinner, naglakad sila sa dalampasigan. Bianca, thank you for staying in the company. To many more years with you. Thank you din, sir. Mukhang nagbabago ka na ng ugali ah. Sana, ituloy mo na yan. Wala namang masama kung magiging mabuting tao ka. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Bianca sa opisina, ay sinalubong na siya ng amoy ng red roses sa working station niya. May pa-card pa ito na may sweet message for her. Hala, letter E? Si Sir Ethan? Pati si Ruth ay nakachismis na rin kung ano ang nangyayari kay Bianca. Ay, sosyal! Galing pa tayo niyan sa beach outing ha. Mukhang hindi pa nakakapagpahinga si Sir Ethan, pero umariba na agad ng roses. Nililigawan ka na ba? Nagulat si Bianca sa tanong ni Ruth at mabilis na umiling. Uy, hindi naman siguro. Bakit ako liligawan ni Sir? Hindi kami magka-level, no? Nasa taas siya, nasa baba ako. Uy, kunwari ka pa. Sa tingin mo, bakit kabibigyan ng lalaki ng rosas? Pa-thank you lang ganun. Oo, malay mo. Kasama pa rin to sa premyo dahil nanalo ko ng 3 beses sa beach outing natin. Nako, wag ka nga magsalita ng kung ano-ano dyan. Mabait lang si Sir. Hindi rin makapaniwala si Ruth na basta na lang nagbigay si Ethan ng bulaklak kay Bianca. Alam niyang may ibang meaning ito para sa dalawa. Alam mo, kung normal na bulaklak yan, sana lahat ng employees may ganyan. Ano yun? Sa'yo lang siya nagpapasalamat. Ilang minuto pa ay dumating na rin si Danica. Noong una ay masaya pa ito sa pag-aakala na sa kanya ang roses. Uy, wow, ang ganda. Akin ba to? Bigay ni Sir Ethan sa akin yan oh. Nakita mo ba yan ha? Nasa desk ni Bianca, di ba? Ibig sabihin kay Bianca yan, hindi sa'yo. Doon na nagsimulang magmaktol si Danica. Bianca, ang daya-daya mo. Hindi ka na talaga fair. Nahihiyang ngumiti si Bianca noon kay Danica. Napatingin siya sa glass wall ng opisina ni Ethan
at nakita niyang nakatingin si Ethan sa kanya. Sa sumunod na araw, hindi pa siya nakakapasok ng tuluyan sa workstation niya, dumating si Ethan, dala ang 2 kape mula sa paborito niyang coffee shop. Sabi ko na baka hindi ka pa nag-aalmusal ng maayos. Para sa'yo yan. Bakit ngayon? Hindi mo na ako pinapapunta sa 16th floor para lang mapagod, sir. Wala na yun. I'm making up to you now. At ganoon na nga ang naging routine sa mga sumunod na araw. Minsan bulaklak, minsan kape. Minsan simpleng note lang na may sweet quote ang inilalagay ni Ethan sa desk ni Bianca. Pero ang pinaka nakakakilig kay Bianca ay nung isang gabing tapos na silang lahat sa overtime. Habang abala siya sa pag-aayos ng gamit, lumapit si Ethan sa kanya. Date na, Miss Cruzate. Mahirap mag-commute ng ganitong oras. Iahatid na kita sa inyo. Ha? Hindi na. Kaya ko naman. No arguments, please. Nasa parking na yung sasakyan ko. Halika na. At mula noon, halos gabi-gabi na siyang inihahatid ni Ethan sa bahay. Hanggang sa napansin siya ni Matilde isang gabi. Hala ka, Bianca. May personal driver ka na pala ngayon. Bakit hindi ko man lang alam yon, anak? Nay, hindi yun. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala dito. Takot na takot si Bianca noon, pero sumunod pa rin sa kanyang ina. Naiwan si Ethan sa labas. Nakangiti pero medyo kinakabahan. Lumapit si Matilde sa kanya. Nakahalukip-kip. At tinitigan siya mula ulo hanggang paa. So, ikaw pala yung boss na nagpapahirap sa anak ko noong first day niya? Guilty po ako dyan. Pero I'm trying to make up for it now. At paano mo balak gawin yan? Ngumiti si Ethan bago tuluyang sumagot. By being present po sa lahat ng ginagawa ni Bianca. By showing her that I care for her. Bahagyang tumaas ang kilay ni Matilde, pero may bakas ng ngiti. Alam mo, Ethan, matigas ang ulo ng anak ko. Hindi yan madaling mapasagot. At higit sa lahat, ayokong masaktan siya ng dahil lang sa pag-ibig. I understand, ma'am. And I promise, I won't hurt her. I just hope you'll give me a chance to prove it. Sandaling natahimik si Matilde, saka siya huminga ng malalim. Sige, pero tandaan mo, may history ka na sa akin. Hindi puro ganda ng kotse at bouquet ang laban dito. Kailangan mong ipakita sa gawa, hindi lang sa salita. Challenge accepted po, ma'am. I'll take note of that po. Pagpasok ni Matilde sa bahay, lumingon pa siya at binigyan si Ethan ng matalim pero biro lang na tingin. O sige, bukas ikaw ulit ang maghatid sa anak ko para makita ko kung seryoso ka sa kanya. Naiintindihan mo ba yon? Oo naman po. Sige, wala namang problema po roon. Good, maigi na yung malinaw tayo sa isa't isa. Kakatapos lamang ng shift noon at naghihintay na si Ethan sa tapat ng pinto ng opisina. May hawak siyang maliit na bouquet ng pink roses at isang cup ng paboritong kape ni Bianca. Lumabas ang dalaga, dala ang bag at folder ng mga papeles. Nang makita si Ethan, agad siyang napakunot noo. Ethan, ano na naman ba yung dala mo? Hindi mo na kailangan akong ihatid araw-araw, ha? Masyado na akong spoiled sa'yo. Alam ko, pero gusto ko naman tong ginagawa ko eh. Ewan ko sa'yo, para kang... Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang humakbang si Ethan palapit at inabot sa kanya ang bouquet of flowers. Bianca, ayokong paligoy-ligoy pa. Alam mo naman na siguro na by now, ay nandiligaw na ako sa'yo, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Halatang nagulat. Ha? Ethan, baka nakakalimutan mo. Boss kita at employee mo ko. Hindi pwede yung ganyan. At ano naman ngayon? Oo, boss mo ako sa trabaho. Pero paglabas natin dito, lalaki ako na gusto kong makilala na mas mabuti pa. Hindi pa ba obvious yun sa'yo? Napatingin si Bianca sa bulaklak na hawak niya. Hindi niya alam kung matatawa o matutuwa. Baka naman trip mo lang to dahil na-challenge ka sa mga pasuplado kong sagot dati. Hindi, Bianca. Nagustuhan kita, hindi dahil madali kang mahulog sa akin, kundi dahil mahirap kang mapasagot. Kasi ibig sabihin nun, worth it ka.
Tahimik si Bianca ng ilang segundo. Kita sa mukha niya na hindi niya inaasahan ang seryosong tono ni Ethan. Ethan, hindi ako madaling mapasagot. Mahirap sa akin na magtiwala sa tao eh. Very good. Hindi rin ako madaling sumuko. Saka, sinabihan na rin naman ako ni Tita Matilde tungkol dito. Sabi niya, matigas talagang ulo mo at mahirap kang mapasagot ng oo. Lalong nagulat si Bianca dahil sa narinig. Talaga ba? Sinabi niya yon? At saka, nagpaalam ka na rin talaga sa kanya tungkol sa paniligaw mo sa akin? Oo. Sabi nga niya, lagi na raw kitang ihahatid at susunduin para makita niya kung seryoso ba talaga ako sa'yo. Pagkasabi noon, ay inabot ni Ethan ang kape, saka binuksan ng pinto ng kotse para sa kanya. Sa loob-loob ni Bianca, kahit ayaw niyang ipahalata, kinikilig na siya sa kanyang boss. Kinabukasan, maaga pa pero maingay na tsismisan na sa pantry. Nandoon si Ruth, nagtitimpla ng kape, habang si Danica ay naka-cross legs sa upuan, abala sa pag-scroll sa phone. Pumasok si Bianca, may hawak na paper bag. Hindi nakaligtas sa mata ni Ruth ang bouquet na nakausli sa gilid. Uy Bianca, ano yan ha? May pabulaklak na naman ba si Sir sa'yo? Wala lang to. Regalo lang sa akin. Regalo sa'yo yan? Sino naman na mag-aaksaya ng pera para magbigay ng ganyang klase sa ordinaryong araw? Hindi agad nakasagot si Bianca, pero mabilis na kumislap ang mata ni Ruth. Kilala na agad kung sino ang nagbigay noon kay Bianca. Huwag mong sabihin si Sir Ethan nga ang may bigay niyan sa'yo. Nahihiyaman ay sumagot na si Bianca kay Ruth. Oo, siya nga. Sabay na natigilan si Ruth at Danica, pero magkaiba ang reaksyon. Oh my gosh, kaya pala lagi kanyang sinusundo eh. Grabe Bianca, ikaw na talaga. Talaga lang ha? Ang bilis ng pangyayari sa inyo. Dati halos paluhain ka niya sa mga utos. Ngayon naniligaw na sa'yo? Weird. Hindi ang cute nga eh. Parang enemies to lovers vibe nilang dalawa. May halong inis ang tono ni Danica. Kung cute para sa'yo lang yun. Pero sana lang sigurado ka Bianca. Na totoo yan. Baka kasi, mamaya, biro-biro lang yan. Alam mo naman si Sir Ethan, kung minsan mahirap basahin. Sandaling natahimik si Bianca. Halatang tinamaan sa sinabi ni Danica sa kanya. Si Ruth naman ay tiningnan si Danica ng may pagtataka. Napapansin ang malamig na tono nito. Danica, parang naiba yata ang mood mo. Dahil ba hindi ikaw ang niligawan ni Sir Ethan? Wala. Hindi naman yung tungkol doon. Naka-move on na ako kay Sir no. Busy lang ako. At saka alam mo naman, hindi maganda yung hinahalo ang personal na buhay sa trabaho. Bago pa lumala ang usapan, tumayo si Danica at umalis. Iniwan si Ruth at Bianca sa pantry. Isang hapon, habang inaayos ni Bianca ang mga papeles, biglang sumilip si Ethan sa pintuan ng kanyang opisina. May plano ka mamaya? Aalis ka ba with your friends or family? Bakit? May ipapagawa ka na naman ba sa akin? Umiling si Ethan. Hindi. Iba to. Gusto lang kitang ilibre ng dinner mamaya. Sana. Kung papayag ka lang naman. Ha? Dinner? Ikaw? Voluntary? Yes. Consider it as our first official date. Napanganga si Bianca. Hindi alam kung magugulat o matatawa. Pagkatapos ng trabaho, sinundo siya ni Ethan sa lobby. Hindi ito nagdala ng mamahaling kotse. Sa halip, simpleng SUV lang ang sasakyan nito at sila'y dumiretso sa isang cozy restaurant na may live acoustic band. Alam mo, hindi ko akalaing marunong ka pala magpatawa. Ang seryoso mo kasing tao eh. Wala sa personality mo yon. CEO ka pa, hindi ka talaga nagkapatawa. Natawa na lang si Ethan. Alam mo, kung gusto ng lalaki ang mga ginagawa niya para sa babae, kahit imposible, kaya niyang gawing posible yon. Tulad mo, basta ikaw, gagawin kong lahat. Ang cheesy mo naman bigla. Sanay ka na, kasi hindi ako titigil na mapasaya kita. Agad hindi mo pa ako sinasagot. Napakunot ang noo ni Bianca dahil sa narinig. So, ibig mong sabihin,
Kapag sinagot na kita, titigil ka na sa pagpapasaya sa akin? No, that's not what I meant. Kapag sinagot mo na ako, mas lalo kitang papasayahin. Promise ko yan sa'yo. Talaga lang ha? Mabuti na rin yung malinaw. Nauwi ang gabi sa tawanan at kulitan ng dalawa. Nang ihatid ni Ethan si Bianca sa bahay, binuksan pa niya ang pinto ng kotse para dito. Good night, Bianca. Sweet dreams. Dream of me, okay? Ay, sosyal? May ganon? Paano kung ibang mapanaginipan ko? Naku, ikaw talaga. Good night na, Ethan. Thank you for always offering me a ride. Ingat ka pa uwi. Maaga silang nakalabas ng trabaho noon. Sinabayan ni Ethan si Bianca sa terminal. Dala ang isang maliit na bouquet ng daisies. Sakay tayo ng jeep. Doon mismo kung saan tayo una nagkita. Miss ko na rin sumakay eh. Nakunot ang noo ni Bianca pero natatawa sa narinig. Grabe ka. Akala ko ba ayaw mo ng jeep? At saka hindi ka naman nasiraan. O di kaya, coding ngayon ah. Kung kasama kita sa loob ng jeep, o kahit tricycle pa yan, okay lang sa akin. Basta ang mahalaga, nandun ka. Sige na nga. Tama ka naman dyan. Miss ko na rin ang sumakay sa jeep kaya, sige, go lang. Umupo sila sa hulihan ng jeep. Parehong nakangiti habang nakatingin sa labas. Habang bumabagtas ang kalsada, ramdam ni Bianca ang kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit. Bianca, matagal-tagal na rin naman tayo magkakilala. Ilang buwan na. Hindi ko nga alam kung may sapat na ginawa na ako para mapatunayan sa'yo na mahal kita. Pero gusto kong malaman mo na seryoso talaga ako sa'yo ah. Tahimik si Bianca sa loob ng ilang segundo. Pero halata ang pamumula ng pisngi. Tumingin siya kay Ethan at ngumiti. Oo, ramdam ko naman na sincere ka talaga sa akin eh. Lahat ng effort mo, papaganda lang ang araw ko sobrang appreciated ko. Hindi lang ako nagsasalita pero unti-unti na rin ako nahuhulog sa'yo. Kaya naman, kung okay lang sa'yo Mr. Villalobos, sinasagot na kita sa panliligaw mo sa akin. Nagulat si Ethan sa narinig at napanganga sa tuwa. Wait, seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Sinasagot mo na talaga ako. Bakit? Gusto mo bang bawiin kung sinabi ko? Pwede naman. Madali lang naman. Hindi. Officially, ikaw ng girlfriend ko. Wala nang bawian yun. Napansin ng ibang pasahero sa jeep ang eksena at may isang alay na ngumiti sa kanila. Ang cute nyo naman. Parang teleserye. Dito pa talaga sa jeep ang napili mong lugar para sagutin siya, iha. Dito rin po kasi kami una nagkakilala nitong boyfriend ko. Ang sarap naman sa tenga na marinig na boyfriend mo na ako. Pagdating nila sa bahay ni Bianca, agad nilang sinabi kay Matilde ang balita. Nay, si Ethan po ay boyfriend ko na. Napataas ang kilay ni Matilde pero agad siyang ngumiti sa dalaga. Aba, mukhang nagbunga na agad ang pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. I'm happy for you, anak. Deserve mo ang pagmamahal na naranasan mo ngayon. Pero mag-ingat ka pa rin ha. Guard your heart, anak. Promise po, tita. Aalagaan ko po talaga siya. Sisikapin ko po na maging maayos mo ang relasyon namin. Gagawin ko po ang lahat. Patutunayan ko po na hindi na sayang pagsagot sa akin ni Bianca. Tita agad? Hala ka, baka sa susunod nanay na ang tawag mo sa akin yan ha. Natatawa si Matilde pagkatapos sabihin iyon. Nasa inyo naman po yun kung papayag kayo na nanay nang itawag ko sa inyo sa susunod. Naku, saka na natin pag-usapan yan kapag tumagal ka na sa katigasan ng ulo ng anak ko. Ethan, kung inaakala mo na magiging madali itong pinasok mo, nagkakamali ka. Dragon niyang si Bianca eh. Hala si nanay, binumuko mo naman agad ako eh. Hayaan mong si Ethan ang makadiskubre noon. Baka mamaya dahil sa takot hiwalayan agad ako nito. Natawa silang tatlo. Bianca, gusto ko lang namang malaman mo na kahit anong mangyari, maging dragon ka man o kahit ano, hindi na kita hihiwalayan. Okay? At saka i-enjoy na lang natin tong moment na to. Oo nga naman anak, tama si Ethan. I-enjoy nyo na lang ang moment na ito. Kasi ito yung moment na sobrang fresh pa ang pagmamahal nyo para sa isa't isa. Yakapin nyo lang yon.
Dahil sa mga susunod ay baka puro away na kayo. Pagpasok pa lang ni Bianca sa opisina, may nagbubulungan na. Si Ruth ang unang lumapit sa kanya. Sabik na i-confirm ang balita. Hoy, totoo ba to? Ikaw na si Sir Ethan? Nahihiya pero tumango siya. Oo, kami na nga. Biglang sumulpot si Danica sa likod. Nakataas ang kilay. Wow, ang bilis ng promotion mo From newbie to girlfriend. Sabihin mo naman sa akin kung anong gayumang ginawa mo sa kanya Ano namang gayumang pagsasasabi mo dyan? Walang gayumahan na nangyari. Nagmamahalan talaga sila. Ikaw talaga, Danica. Bakit hindi ka na lang maging masaya para sa kanila? Naku, basta ako, happy ako for you, Bianca. Kitang-kita ang kilig sa buong opisina habang may ilan pang bumabati. Pero sa gilid, inis na inis pa rin si Danica dahil hindi siya ang naging endgame ni Ethan. Pero wala naman na siyang magagawa. Thank you sa lahat sa inyo. Hindi ko naman talaga plano maging girlfriend ng boss natin Nagulat na lang din talaga ako dahil ganito na ang nangyari sa amin. Bianca, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, deserve mo yan. Deserve mong maging masaya sa taong nagbibigay sa'yo ng halaga. Oo nga, pero grabe no. Tanda ko pa nung pino-order ka ni Sir Ethan ng maraming kape. Hirap na hirap ka nun Ngayon, siya naman ang pahirapan mo. Nagtawanan ang lahat ang marinig iyon. Ilang minuto pa ay lumabas si Ethan mula sa kanyang opisina. Lumapit ito sa kanyang mga empleyado dahil napansin niyang nag-uusap ang mga ito. Hey, mukhang seryoso pinag-uusapan niyo Tungkol ba saan yan? Pasali naman ako. Tungkol po sa love life mo, sir. Congratulations po sa inyo ni Bianca. Oh, about that Thank you. Sobrang saya ka talaga na akin na siya. Naghiyawan ang lahat at nagbigay ng congratulatory message para kina Bianca at Ethan. Dahil na rin sa hiyawan at kansyawan ay niyakap ni Ethan si Bianca. May bonus pa. Humalik ito sa pisngi ng dalaga. Minsan, ang taong inakala nating bastos, tamad o walang modo ay siya palang may kakayahang magbukas ng mas magandang opportunity para sa atin. Kaya bago tayo magalit o manghusga, matutong magpakumbaba. Magtanong at unawain muna natin ang sitwasyon. Ang respeto at maayos na relasyon sa kapwa ay hindi lang nagpapakita ng magandang pagkatao. Minsan, magagamit din natin ito sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan in the future. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli si Miss Lan. Dito lang yan sa Siren Radio. Hanggang sa muli.